Nandito sa inyo ang pinaka-trending na smartphone ngayong early 2023. And this is the Tecno Spark Go 2023. Paulit-ulit yung 2023 Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Na, sinabi kong napaka-trending guys dahil nga kahit na hindi siya nare-review ng mga YouTuber, marami talagang bumili. Like yung tao na mismong nagsabi na, wow, sulit na sulit yung phone na yan. O di ka naman, paano nila nagawa to? 3,000 pesos lang at meron ka ng 6.6-inch HD Plus display, 5,000 mAh battery with Type-C na po na charging port, back fingerprint scanner, trendy design which is napaka-true talaga dahil nga kung makikita nyo, eto ang design ng Realme GT3 which is ang flagship ng Realme, and eto naman ang design ng Tecno Spark Go 2023. Diba? Napaka-identical. Meron ka ng flagship design na smartphone sa lagang pang entry level. Kung sa ibang mga brands guys, 6,000 pesos, 7,000 pesos pa ang kanyang mga entry level phones, dito sa Tecno, 3,000 pesos plus lang. Kaya naman kung ikaw ay isa sa mga naghihintay na makawatch muna ng review ng phone ito bago bumili, well, definitely ang swerte mo. Dahil ngayon, i-unbox natin to at titingnan natin kung sulit nga ba talaga siya for its price. And I'm so excited guys dahil nga isa talaga ito sa mga pinaka-unbelievable na specs for its price. Kaya naman, simulan na natin in 3, 2, 1. Let's go! Guys, I'm JP and this is JTeen TV. So bago tayo mag-proceed, I just want you to know na malapit na po ang aming giveaway ng Tecno POBA 4. So sa March 4 po yan, di ba? Tecno POBA 4, March 4. And this time, ipapag-giveaway din namin itong Tecno Spark Go 2023. So para maka-join, mag-subscribe lang kayo and also follow the mechanics down below. Now, let's get started with this phone guys. Napaka-excited ko na talaga. Kung makikita niyo dito sa kanyang harapan, nakalagay dito ang kanyang RAM at ROM which is ang 464. Pwede po siyang ma-extend ng up to 7 GB. So ayan, meron tayong 3 GB na RAM expansion. Dito sa kanyang likod, meron tayong mga specs and features. Dito sa baba guys, nakalagay ang kanyang variant again and ang kanyang kulay. Ating i-unbox ngayon ay yung kulay blue. So, unbox na natin to. Woo! Ang sarap. Ang sarap mo, Pia. Dito guys, bubungad agad sa atin yung mismong smartphone. Nakalagay pa rin dito ang kanyang mga main specs and features. And dito naman sa may likuran guys, nako po, sheesh! Look at this phone. 3,000 pesos lang talaga yan. Naku po. Mamaya na yan. Sa loob ng kanyang box guys, nandito ang kanyang 12 plus 1 month warranty, ang kanyang warranty card, at kung makikita nyo guys, napakaraming laman. Dito naman sa may baba, nakalagay ang kanyang jelly case. Ayan. Clear na jelly case guys. Perfect na perfect to para sa akin. Nandito rin nakalagay ang kanyang Type-C cable, ang kanyang napakaliit na 10 watts adapter. Ayan. Kung makikita nyo, napakaliit lang. And lastly guys, nakakabit dito ang kanyang SIM ejector pin. Overall, pagdating dito sa aking unboxing experience, okay naman po siya. Kaso nga lang, wala po siyang earphones. Pero again, perfect na to. 3,000 pesos lang and meron ka ng jelly case, meron ka pang mga charger. Hindi katulad ng mga flagship phones guys, hindi na sila naglalagay ng adapter. So most of them, cable na lang ang kasama sa box. Hindi katulad nito, meron ka pang jelly case. So okay na, diba? So, eto na nga guys, si Tecno Spark Go 2023 sa kulay na blue. So, meron ka pa iba't ibang choices, which is ang black and yung purple. Now, para sa akin, yung purple sana talaga yung kukunin ko, pero naubos po siya kaagad. Dahil nga, like I said, napakarami na talagang na-sold na unit ng phone to kahit hindi siya nire-review. And also, disclaimer lang din guys, hindi po sponsored ang videos namin dito. Like, kadalasan. Siguro minsan meron, pero kadalasan guys, in-order talaga namin yung mismong unit. So, you know, share ko lang na honest talaga kami pagdating dito sa aming mga reviews. Na, kung makita ninyo guys, na-amaze talaga ako dito sa kanyang build quality. It is the best 3,000 pesos na phone pagdating dito sa kanyang design. Like, as in guys, napaka-identical lang talaga ng kanyang design kumpara sa Realme GT3 na flagship smartphone ng Realme. So, para sa guys, yan talaga ang isa sa mga pinaka-nagustuhan ko about this phone. Pwede kang mag-pretend na meron kang hawak na flagship phone even though 3,000 pesos lang ang bili mo. Diba? Ang ganda. Pagdating sa kanyang build quality, itong phone ito ay merong glass front, plastic back, and plastic frame. Karamihan sa mga phone ngayon na mga plastic guys ay mas matibay pa kumpara sa mga glass. Dahil nga kapag lagi nyong nababagsak inyong smartphone, hindi kayo masyadong mag-worry dito sa phone ito. Siguro magkakaroon lang ng dents or di ka man scratches, pero hindi talaga siya makakrak agad. Hindi katulad sa mga glass guys, kapag na-drop nyo ng medyo mataas, wala na, magkakrak na agad. And napakamahal pa ng replacement. So para sa akin, build quality wise, okay na okay talaga ang mga plastic phones. And syempre, kasali na dito si Tecno Spark Go 2023.
Rinig na rinig nyo naman, di ba? Napaka-solid. Pagdating dito sa kanyang camera module, meron tayong dalawang bilog para sa kanyang camera and meron pang dalawang bilog dito. Which is yung bilog dito sa itaas guys ay ang kanyang LED flash and dito naman sa may ibaba ay ang kanyang fingerprint scanner. Ang nasabi ko talaga agad nung nakita ko ang kanyang camera module is napakalupit. Pero malupit din nga ba talaga ang kanyang camera result? Well, definitely, abangan nyo mamaya. Dito muna tayo sa kanyang sides, guys. So, ang side ng phone to is flat. So, as you can see, guys, tumayo po siya. O di ka naman pa-side, pero meron siyang flat sides na design, pero hindi siya masakit hawakan. So, overall, pagdating sa comfort, guys, okay na ang phone ito. Now, kung makita niyo dito sa kanyang baba, guys, nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker, guys. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with its power button. So, power button lang po to dahil nga ang kanyang fingerprint scanner, guys, ay nakalagay na po dito sa kanyang likod. For me, guys, I don't know the reason kung bakit nila nilagay yung kanyang volume rockers dito sa right side, which is nakaka-confuse talaga sa inyong mga kamay. It will take time para masanay kayo sa kanyang placement ng buttons. Dito naman sa left side, guys, nakalagay ang kanyang SIM card tray, which is meron tayong 3 slots. So, pwede po tayong maglagay ng 2 SIM card at isang micro SD card. So, expandable ang phone ito ng up to 256 gig. So, goods na goods na. Dito naman sa top ay wala po tayong makikita, pero dito sa may front, guys, nakalagay ang kanyang earpiece, selfie camera, at ang kanyang front LED flash. So, katulad ng kanyang sister company na Infinix, guys, naglalagay din ng Tecno dito sa kanyang harapan ng LED flash. So, kapag kailangan nyo mag-selfie sa madidilim na lugar o di ka naman sa inyong mga party, well, definitely mas okay talaga to dahil nga meron na siyang flash. Overall, pagdating dito sa kanyang build and design, guys, isa talaga to sa mga dahilan kung bakit sobrang dami ng bumili kahit na hindi pa talaga nila alam kung okay ang kanyang specs. Dahil nga para sa akin, design pa lang, guys, ulam na. Pag-usapan naman natin ang design ng Tecno Spark Go 2023. So, eto guys, ay meron ng 6.6 inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and wala na, yun lang. Oh, hell no! Kung makikita nyo, napaka-sharp, maganda, and also napaka-vibrant talaga ng kanyang display. Na-amaze talaga ako dito guys dahil hindi ko inaakala na ganito kaganda ang isang 3,000 pesos na smartphone. Like siguro, maganda ang kanyang design pero pangit siguro pagdating dito sa display. Pero doon ako nagkamali. Kung makikita nyo, meron po tayong medyo malaki na chin dito sa kanyang baba and also dewdrop lang po ang kanyang type of display which is expected na pagdating dito sa price range na to. Now, as you can see, kapag manonood kayo ng mga movies, videos, o di ka naman mahilig kayo mag-scroll sa social media, okay na ang phone na to. Siguro merong mga lags and frame drops paminsan-minsan kapag nag-e-scroll, like hindi talaga siya as in napaka-smooth na katulad ng mga 7,000 pesos o mga 8,000 pesos ng mga smartphone. Pero for its price, it gives the justice. Wala na talaga akong masabi na masama pagdating dito sa display ng phone na to. Like, meron ka ng malaking display, di ba? Perfect na pang movie watching o di ka naman pang Cocomelon sa inyong mga anak. Sulit na ang smartphone na to guys. Malaki, maganda, and bright na display sa napakamurang halaga. At ngayon, malakas ba ang kanyang processor? Well guys, tingnan natin dahil nga pag-uusapan natin ang kanyang performance. So, unang-una guys, ito ay nag-run na ng latest Android 12 with iOS 12. So, mga latest po yan pagdating sa Tecno. Mas maganda nga to dahil nga hindi siya Go edition. So, para sa akin, goods na goods. Nung first kong inopen ang phone ito guys, walang masyadong mga bloatwares. Kaya naman napaka-surprising. Pagdating naman sa kanyang processor o di ka naman SoC, ang phone ito ay merong MediaTek Helio A22 with quad-core CPU up to 2 GHz and PowerVR GE8320 naman pagdating sa kanyang GPU. Na medyo nadismaya ako dito sa kanyang specs guys, like quad-core lang, half the power lang na isang octa-core CPU, and also Helio A22 which is pretty weak, mas weak pa sa Helio G35. Pero once na-experience ko na ang paglaro dito sa phone na to, dun ko lang nasabi na okay pala siya. Dito sa Mobile Legends guys, it can go up to high graphics with high refresh rate. Kaya naman kung makita niyo dito guys sa aking gameplay, okay naman po siya. Even though meron tayong mga paunti-unting lags and frame drops, para sa akin guys, nag-e-enjoy pa rin ako overall dito sa phone na to. Nakakapatay ako ng kalaban, makaka-clash ako ng mga ayos, walang masyadong mga expected na problems. Again, expected guys. So, ina-expect ko na talaga na magkakaroon to ng mga lags, frame drops, mag-iinit masyado, dahil nga specs-wise, mahina po talaga to. Pero yun na guys, pagdating dito sa performance, same lang sila ng kanyang kapatid, which is yung Tecno Pop 6 Pro, which is na-review ko na rin last month. Kaya naman, halos same lang din sila pagdating dito sa performance niya. Kung makita niyo dito sa
sa Call of Duty guys, napakababa ng kanyang graphics, which is low graphics and medium frame rate. Now, para sa aking side na mahilig talaga sa mga settings, medyo masakit po yun. O di kaya man hindi po siya magandang tingnan. Pero kapag nilaro mo na, o di kaya man na-experience mo na yung paglaro dito sa phone to, doon mo lang masasabi na hindi talaga kailangan masyadong mag-base sa kaniyang mga settings. Kailangan mo talagang i-base yung mismong experience mo with the phone. And para sa akin guys, yun nga, nagkakaroon pa rin ako ng mga lags and frame drops paunti-unti dito sa Call of Duty. Pero overall, nag-e-enjoy pa rin ako and makakapatay pa rin ako ng mga kalaban easily with this phone. So, kung ikaw ay on a budget, tapos gusto mong maging gamer, o naman kung gusto mong iregalo sa inyong maliliit na anak na gusto mag-game, well, para sa guys, okay na ang phone to. Like, siguro kung mga Temple Run, mga Candy Crush lang naman yung malaro ninyo, di ba? Okay na to. Kapag kayo ay casual user lang guys, like social media, online class, work from home, like as in, wala ka nang hahanapin dito. Siguro sa una guys, na part, yung kakaboot up mo pa lang dito sa phone to, medyo lag talaga siya, like laggish talaga masyado. Pero kapag na-set up mo na and all, after a few days, okay na siya. Like, smooth na po siya para sa aking experience. Napakahina lang niya pagdating sa specs on paper, pero malakas pala kapag ginamit na. Ngayon, pag-usapan man natin ang isa sa mga pinaka-importanting part ng smartphone, which is ang battery. So, aanhin mo naman yung mga camera, yung mga performance, kung madaling malowbat ang yung smartphone, di ba? Pero hindi po yan natin masasabi dito sa phone na to dahil nga ito ay meron ng napalaking battery which is 5,000 mAh that can last up to 2 days since hindi po siya masyadong battery consuming. Yes guys, when you're talking about display, 720p lang, and pagdating sa kanyang processor, medyo weak lang po siya. So napakakunat po talaga ng kanyang battery overall. So if you're going on a camping, naman kung hindi kayo mahilig mag-charge, well guys, okay na ang phone ito. Ngayon, kapag charging naman ang pag-uusapan, medyo different story po yun. Dahil nga, mahina lang po mag-charge ang phone ito, which is expected, syempre. 10 watts lang po ang kanyang charging, which is siguro aabot ka ng about 3 hours in order to fully charge this phone from 0 to 100. So, yun lang naman. Para sa akin guys, si Tecno pa rin yung battery king. Dahil nga, even yung 3,000 pesos lang na smartphone, 5,000 mAh na. Like, normalan na lang. Ngayon, alam ko guys, na marami sa inyong mag-expect na pangit ang kanyang camera dahil nga napakamura lang niya, di ba? Well, dyan kayo medyo nagkamali. Medyo lang. Eto guys, ay merong dual camera dito sa inyong likod, which is ang kanyang 13MP main camera and isang QVGA, which is para sa akin guys, ay for design purposes lang. Okay. Pagdating naman dito sa kanyang selfie camera guys, eto ay meron lamang 5MP na selfie camera. Now, kung makikita naman ninyo ang kanyang mga result guys, nako po, ang ganda. Hindi ko talaga ina-expect na ganito kaganda ang makukuha ng isang napakamurang smartphone. Like, I get it. Okay ang kanyang display, okay ang kanyang build quality. Sakto na yun, di ba? Okay na yun para sa isang 3,000 pesos na smartphone. Huwag niyo nang galingan sa kanyang camera. What? Well guys, hindi pa talaga nakontento si Tecno. Ginalingan pa rin pagdating dito dahil nga as you can see, saktong-sakto ang kanyang vibrance, kuhang-kuha yung color reproduction, and also suwak na suwak ang kanyang saturation. Kaya naman, it will result into a medyo natural na pagkakuha ng mga photos. Kaya naman guys, kung mahilig kayo mag-capture ng mga photos ninyong mga friends, o di kayo mahilig kayo mag-selfie, like from the back camera, okay na talaga ang photo guys. Like as in, siguro not as sharp kumpara sa mga mas mamahaling smartphone dahil nga 13MP lang po ang phone to. So hindi pa talaga siya ganun ka-sharp pagdating sa kanyang resolution. Pero overall guys, kapag titingnan lang natin yung kanyang mga kuha, perfect na to pang-upload sa inyong mga social medias. Pagdating naman sa kanyang selfie guys, medyo mas low quality na po siya dahil nga 5MP lang siya. And kung makita nyo, sakto lang din naman yung kanyang color saturation, yung kanyang vibrance. Pero pagdating sa pagka-natural guys, medyo smoothen out po siya pagdating dito. So, hindi po talaga siya masyadong natural tingnan. Medyo beautify po siya para sa akin. Pero for its price, guys, wala na talagang masabi. Para sa akin, guys, yung camera na ginamit dito sa phone to is same lang sa mga ginamit sa mga 5,000, 6,000, 7,000 na mga smartphone. Pag napabili na kayo ng phone to, sabihin nyo lang down below kung maganda nga ba talaga ang kanyang camera. Ngayon, dito naman tayo sa kanyang video quality. So, ang phone to, guys, ay meron ng 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. So ngayon, as usual, try natin. So eto na guys, ang video quality ng Tecno Spark Go 2023 using the main camera. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. At ngayon, try naman natin ang kanyang selfie camera. So eto naman guys, ang selfie video camera ng Tecno Spark Go 2023. And also, the mic is also used in this phone. So ano sa tingin nyo? Okay ba?
comment down below. Overall, pagdating dito sa kanyang video quality guys, tako po okay na talaga, perfect na ang result ng phone na to. Wala na akong masabi pagdating dito guys. Hindi, i-recommend ko talaga siya sa mga mahilig mag-TikTok, mahilig mag-video, like for requirement purposes, o di ka naman yung hobby lang talaga ninyo or pang pastime. Napakaganda na ng kanyang result for its price, and for me guys, this is really one of the best smartphone na review ko under 5,000 pesos. So 3,000 plus lang ang kanyang price, pero under 5K guys, this is one of the best. So yun na guys, overall, i-recommend ko ba si Tecno Spark Go 2023 para sa inyo? Well, definitely yes. Etong smartphone na to ay merong presyo na 3,499 para sa kanyang 364 variant and 3,699 naman pagdating sa kanyang 464 variant. Pwede pa yung maging mas mura kapag gagamitan nyo ng inyong mga Shopee voucher o di ka naman sa Lazada. Para sa akin guys, yun na nga, recommended ko na siya. Napakaganda na kanyang display, napakaganda na kanyang build quality, yung kanyang camera, and the processor guys is superb. Oh, by the way guys, para sa aming giveaway, mag-subscribe lang kayo and also follow the mechanics down below in order to join our Tecno Spark Go 2023 giveaway. So napakarami naming mga giveaways guys ngayong March and April, kaya naman subscribe na and also like this video. Now kapag naghahanap ka pa ng isang 3,000 pesos na smartphone, which is sister company lang din ng Tecno, eto guys ang Itel Vision 5. Yan para sa akin ang best 3,000 pesos na pwede nyo mabili ngayong 2023. And kung meron ka namang dagdag budget, siguro panoorin mo na din yung aming best 5,000 pesos na smartphone ngayong 2023. That's pretty much it. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.